kagandahang loob sa amin, sa inyong pagmamahal, sa iyong pag-aruga sa amin, pagsusuklay ng lahat ng pangailangan. Salamat po sa inyong salita na siyang katotohanan, aming pag-aaralan at nakapagbigay sa amin ng kalayaan at guidance po, Panginoon, sa araw-araw na pumumuhay namin. And we thank you, Lord, for your anointing on Pastor Harry to teach the word, and with the guidance of the Holy Spirit, we will receive revelation knowledge tonight. Give you thanks for Rose, Panginoon, na nakasama namin ngayong gabi sa Bible study na ito, and even for her stay here and amen man this place. Give you praise, O Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, kumusta ang bawat isa? Bless. Yes, mabuti. Bless forevermore. Amen. Praise God. Amen. So, familiar ba kayo dyan? Simchat. Jewish Simchat. celebration. Simchat Torah. Ang Simchat Torah is a celebration among the Jewish people. Nagse-celebrate sila. Actually, I think it was yesterday or the other day, no? Pero very timely, habang nagpe-prepare ako, sabi ko, Lord, Monday yata, Monday. Monday, yung, kaya nga, the other day, na anong magandang i-topic natin. At ito nga, i-coincide natin dito sa Simchat Torah. Okay, ha? So, ang Simchat Torah, sabihin to is joy of the Torah. Bakit sila celebrate? Bakit sila masaya? Sabi niya, kagalakan sa Torah. At ito po ay pamamaraan ng mga Hudyo para ipahayag ang kanilang gratitude, ang kanilang pasasalamat sa Panginoong Diyos for giving them the great gift of His Word. No? So talagang sineselebrate nila to. Nagkakantahan sila, tapos nilalabas nila yung mga scrolls nila, yung mga Torah nila, sayawan. Talagang sineselebrate nila. Tuwang-tuwa sila dahil binigay ng Diyos sa kanila ang salita ng Diyos. Dapat meron din yata tayong gano'n, ng celebration na Simchat Torah, dala-dala natin yung mga Bible natin, tapos magsasayawan tayo, magkakantahan tayo because of the great gift of His Word. Tama ba yun? Pero, even in our own private way, pwede natin sabihin yun Lord, I'm so grateful for your Word. Nahawak natin ang Biblia natin sa Panginoon. So, pag sinabi natin yung Torah, ayan yung idea, ano ang Torah? Yung Books of Moses. Yes, the first 5 books of the Bible, no, in Genesis, ano susunod? Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So yun ang first 5 books written by Pero yung buong Old Testament, ang tawag ng mga Hudyo dyan ay Tanakh. So pag narinig natin yung Tanakh, yan ang the buong Old Testament, no? So, sabi sa Exodus 18:20, teach them the statutes and laws, show them the way to live, and the work they must do. So, anong inihahayag dito? Anong itinuturo sa atin? Sabi, turuan mo sila ng mga kautusan at ipakita mo sa kanila ang pamamaraan para mabuhay at kung naman ang kanilang gagawin. So, the Torah or the Word is the way. Tama? Ayan, sabi, teach them the way to live. Sa Psalm 119, verse 142, your righteousness is everlasting and your law is truth. Is true. So, ano tinuturo? The Torah is the truth. No? Yan ang conviction ng mga Hudyo. And the teaching of the wise is a fountain of life, turning one from the snares of death. Ang katuruan ng mga matatalino, sabi niya, sa matalino, ang katuruan is a fountain of life. So, the Torah is the life. The Torah is the way, the Torah is the truth, the Torah is the life.
Ano masasabi natin? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, the Torah is Jesus. Di ba? Kasi the Torah is the way. The law, yung salita ng Diyos, it is the way, the truth, and the life. Thank you. So, natural na si Jesus ang pinatutungkulan ng Torah. No? So, Shimchat Torah, pero kung si Jesus ang Torah at ang Simchat Torah ay celebration for the giving of God's Word, ano ang namimiss ng mga Hudyo? If only they know that they are celebrating Yeshua, Messiah. Kaso hindi nila alam na si Jesus Christ, ang mga Hudyo, hindi pa nila kinikilala na si Kristo ang Messiah. So, kumbaga, sineselebrate nila yung Simchat Torah or Torah without recognizing, without understanding that they are actually celebrating Jesus Christ. Di ba? So, at least nakita natin na even, ayan mo yung tubig, sister. Ako, minum. Even, Meron na. even back then, si Jesus sineselebrate na nila without them knowing it. No? So, Hindi nila alam na yung Messiah si Jesus. at yung Torah ay si Jesus. Okay. Psalm 119 verse 97, Oh, how I love your law. These are just some verses na parating nire-recite ito ng mga Hudyo. Oh, how I love your law. All day long, it's my meditation. Ang sarap pakinggan. Your commandments make me wiser than my enemies, for they are always with me. Ano yung always with me? The word of God, the commandments of the Lord. And, paborito nating sabihin, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, parati nila itong sinasabi, tinuturo, and yet not knowing na, sabi nga, reading between the lines, nandoon si Yesu Cristo. So, Torah, pag-aralan natin yung Torah, ibig sabihin ng Torah, di ba pagka sa mga Hudyo, ang Torah is just the law. No? Pag sinabing Torah, ang mga kautosan ng Panginoon. But, ang tunay na kahulugan ng Torah is to shoot, to aim, or to point to. So, parang Araw. araw, nagpapana ka. Slingshot. And therefore, to shoot, to aim, or point to, simply means teacher. So, ang Torah, teacher. Kaya nga, ang is instruction. No? But also, it is God's instruction to His people. And, it contains all the wisdom, instruction we need to live healthy, happy, successful, and prosperous lives. Dito, tindi ng pagkaunawa ng mga Hudyo. Kaya naman, they remain to be, kahit dito sa Amerika, no, yung mga Hudyo, yung percentage ng wealth sa mga Jewish people is not proportionate to their population. Kasi maliit lang yung population nila kumpara sa buong mundo, pero nandun sa kanila ang maraming mga billionaires, maraming mga scholars, maraming mga scientists, maraming mga inventors. Kasi pinanghawakan nila yung Torah. Kaya nga sila laging nangunguna sa mga invention kasi sabi ng Panginoon they will have witty inventions. Talagang pinanghawakan nila yan. So, alam nila na yung Torah, yung Word of God, is God's instruction to His people. At nandun lahat ang wisdom, nandun lahat ang katuruan, nandun lahat kung paano tayo mabubuhay ng malusog, malakas, masaya, successful, and prosperous lives. Kaya naman, meron silang dahilan. Bakit meron silang holiday na Simchat Torah?
na nagpapasalamat sila kasi nakita yung sa buhay na although they have many enemies even up to this time, no? Alam naman natin nangyayari sa buong mundo. And yet, they cannot deny the fact that the Word of God has greatly helped them to become successful, to become wise, to become knowledgeable. No? Kaya, nakita mo yan sa buhay nila eh. Tayo bilang nasa better covenant tayo eh. So, dapat tayo makitaan din dito ng healthy, happy, successful, and prosperous lives. Agree ba kayo doon? Dapat mas mahigit pa. Dapat mas mahigit pa tayo kasi a new and better covenant eh. So, bakit sila napanghawakan nila yon? Kaya sila nagre-rejoice eh. So, tayo rin dapat every time na nagba-Bible study tayo, masaya tayo eh. Amen. Ano, bakit? Kasi, ito yung Simchat Torah sa atin eh. And every day is Simchat Torah sa atin because we have actually the Word of God dun sa mga audio. Yung mga babae hindi pwedeng magbasa ng Torah. Mga lalaki lang. Ang mga anak nila kailangan maging 13 years old. Mga lalaki lang din ang pwedeng magbasa. Pero tayo, di ba? Nakakapagbasa tayo ng Biblia. So, 13 years old. Doon na considered sa lang age of majority eh. Yun ata yung bar mitzvah. Mitzvah. Oo. So, ibig sabihin, pero tayo, how are we rejoicing over the word? Paminsan nga, pagka di ba, sometimes we don't have this kind of attitude eh. Dapat ito yung ma-adapt natin. It's not just like copying them, gayahin natin ng mga Hudyo. No, we have a deeper conviction actually because we have the Holy Spirit in us. No? So, napakagandang malaman ito. And then, Joshua 1:8, this book of the law, bakit this book of the law? Kasi Yung Torah. Kasi, yan yung Torah, no? Kasi this book of the law, ibig sabihin hawak mo yun. This book of the law. Hindi sinabing that book of the law. Nandun sa isang sulok, yung Bible. Hindi sinabing that book of the law. This book of the law, meron kang Bible. Kaya nga, lagi ko sinasuggest with all these gadgets, no? Matuto pa rin tayong magbasa ng totoong Biblia. Sino po ba nagbabasa rito ng totoong Biblia? Mas magandang magbasa ng totoong Biblia, no? Kaysa yung nandito lang tayo nagbabasa. Of course, ako nagtuturo nandito kasi nilagay ko na lahat. For, para lang sa oras, no? For the sake of time. Pero, sino nakakaalam ng kasunod yan? This book of the law shall not depart out of your mouth. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos laging lumalabas sa ating bibig. Lagi nating sinasalita, dinideclare, kino-confess ang salita ng Diyos. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night. And meditate dito is, again, ang sabi doon masticating, parang ninunguya mo yung salita ng Diyos. And sabi ko nga, doon sa message natin sa last Sunday, doon sa when God keeps your mind, the way to grow your confidence in God is through worship, prayer, and scripture meditation. Kasi pwedeng nagbabasa ka, pero kung di mo mine-meditate, no? Pag meditate, pagbubulay-bulay, isipin, stop and think about it. No? So, you shall meditate therein at night, so that you may observe to do according to all that is written in it. So, nakita niyo ba yung observe to do? Pangatlo Kasi ano yung observe mo to do kung hindi mo alam yung salita ng Diyos? O kung nabasa mo man yung salita ng Diyos, pero di mo naman mineditate, paano mo ma-internalize yun? Pag di natin na-internalize ang isang bagay, natin magagawa yun. Di ba? So, kailangan nauna muna yung 1 and 2 bago ka makasunod. No? Kaya dito tayo nagkukulang sa pagsunod. Pero dahil nagkukulang tayo sa pagsunod, naturally, hindi na natin ma-achieve yung susunod. For then, ano yung sabihin ng then? Resulta yung then, result. For then, you shall make your way prosperous. And of course, prosperous here is not only about having money.
although it is part of it. Includes. Pero ang prosperous dito is yung prosperity of the soul. Yung sinabi kanina that the word of God, makes them wise, healthy, happy, successful, prosperous. So yun ang prosperity doon, na meron kang wisdom, meron kang health, meron kang happiness, meron kang success, at meron kang prosperity. Sabi dyan for them you shall. Hindi sinabing for them God shall make you prosperous. Ano sabi? You shall make your way prosperous. How is this going to happen? As you read the Word of God, as you confess the Word of God, as you meditate on the Word of God, and then you are able to obey it. As you obey, you make yourself prosperous, and then you shall have good success. More or less, ito, nagagawa ito ng mga Hudyo kasi nakikita sa kanila yung you make yourself prosperous and make themselves successful. Sabi nga ni, di ba, nung time nung binomba sila ng mga Hamas 2 years ago, sabi niyang gano'n ni Netanyahu, if no one stands by us, we will defend ourselves, knowing that God is with us. Mhm. So alam nila yon, no? And tayo din, by the grace of God, makuha natin yon, maipamuhay natin yon. Dahil sabi nga, we have a new and better covenant than the Jews. So, in the beginning, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Matthew 5:17, si Jesus ang nagsasalita, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Do not think that I have come to abolish the Torah or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So anong conclusion? Yeshua, Jesus, fulfilled the Torah. No? He fulfilled the law. Ginawa niya yun. Ginawa niya yun para hindi tayo rin mag-struggle sa Word of God kasi ginawa na niya pinulfill na niya So, hindi tayo dapat mag-struggle sa Word of God. 5:39 John, you search the scriptures. Kinakausap niya yung mga relihiyosong tao, mga pariseo. Basa kayo ng basa ng Torah. For in them you think you have eternal life. Sabi niya, basa kayo ng basa ng Torah, hinahanap nyo, akala nyo, matatagpuan nyo doon yung buhay na walang hanggan. At itong mga salita na to, itong scriptures, they testify of me. Yan sabi ni Kristo. Kung talagang binabasa nyo at naunawaan nyo yung binabasa ninyo, makikita nyo na ang binabasa nyo ay patungkol sa akin. Amen? Naintindihan natin yun. Amen. So, question mark, almost blank of the Jewish people still do not recognize Yeshua as the Messiah who is himself the Torah. Kasi yan hanggang ngayon, totoo pa rin yan sa mga Hudyo. You search the scriptures, for in them you think that you have eternal life, and they are the ones that testify of me. Ano sa tingin niyo yung sagot? Almost blank of the... Almost? All of the people? And that's a very close number. 99% of the Jewish people still do not recognize Yeshua as the Messiah who is himself the Torah. So, sineselebrate nila yung joy of the word, yung Simchat Torah. Ang saya-saya nila doon. Kung makikita niyo yung celebration nila, manood kayo sa YouTube. Dala-dala nila yung mga mga Torah nila, sasayawan sila, tuwa sila, not knowing, not recognizing na dapat si Jesus yung kanilang sineselebrate ng ganun. Di ba? Alam nyo, tayo din pagka nagbabasa tayo ng Biblia, and yet hindi natin na ibibigay kay Kristo yung tunay na pagpuri at pagsamba sa Kanya, parang ganun din tayo. Hindi natin nare-recognize na yung binabasa natin ay si Yesu Kristo mismo. Di ba? He is the living Word, and the Bible is the written
Word. So, praise God. Hebrews 4:12, for the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It pierces even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and intentions of the heart. Mahirap paghiwalayin ang espiritu at kaluluwa. Mahirap din paghiwalayin ang joints and marrow. Pero ang salita ng Diyos, kaya niya yun. Sharper nga siya eh. Pero at the same time, it judges the thoughts and intentions of the heart. Minsan, wala naman nakakabasa ng nasa isip natin eh. Pero ang salita ng Diyos, alam yung nasa kalooban natin. The inner mo. Yes. So, ganun ka-powerful ang salita ng Diyos. At ganun din kaganda, no? Sa atin. Kasi very basic itong salita ng Diyos eh. Makikita natin as we go along. Sabi sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed, yung sa iba, inspired, and is profitable. Ano ba yung sabihin ng profitable? Benefit. Beneficial, tama kayo? For doctrine, for conviction, for correction, for instruction in righteousness, so that the man of God may be complete, fully equipped for every good work. So, ganun kahalaga yung all scripture, meaning to say the Old and the New Testament. Lahat ng babasahin natin dyan, profitable sa atin. No? So, ano ba yung sabihin ng God-breathed? Hiningahan ng Diyos. Ha? Ibig sabihin nun, it did not originate from human wisdom, from divine revelation. Inspired word of God. Ako hindi ko alam eh. Akala ko talaga nung una, mas nauna si Jesus Christ kaysa kay Confucius. Kasi di ba nung mga high school tayo, nag-aaral tayo ng world history, kung ano-ano, literature. So akala ko si Jesus Christ ang nauna kay Confucius. Nauna pala si Confucius kaysa kay Jesus Christ. Pero alam natin na marami namang mga sinalita si Confucius eh. Pero alam pero hindi ibig sabihin eh, nauna si Confucius sa Torah o sa Old Testament. Hindi pa naman siya buhay nung panahon ni Moses. So alam mo na, mas nauna pa rin yung salita ng Diyos. So kung meron man magandang nasabi si Confucius, eh alam mo na may pinag-ugatan yan. Somehow through pagta-transfer ng mga wisdom and everything. Pero mag-ugat lagi yung salita ng Diyos. At saka yung lagi nga natin sinasabi, ang sabi ng Confucius, do not do unto others what you do not want others to do unto you. Si Jesus Christ naman, sinabi niya yun sa positive, do unto others what you would want others to do unto you. So, kaya yan God-breathed kasi hindi yan nanggaling sa human wisdom. Sa akala natin, sinabi ni Confucius, sinabi ni Lao Tzu, sinabi mga sinaunang mga Buddha. Si Buddha, kung sino-sino. Ang daming mga wise na mga tao. But, ang scripture, nagsimula yan saan? Sa divine revelation. Kaya pag nagbabasa tayo ng Biblia, it is not human wisdom. It is divine revelation. So, importante yan. So, sabi natin, God's word is profitable, nakakabuti para sa teaching, rebuking, and correcting. Ano ba yung sabihin ng teaching? Sige nga. Katuruan ng ano? Salita ng Diyos. Para saan? Kanyang mga tao, yung mga nilalang. Kasi inisa-isa eh. Inisa-isa. Teaching, rebuking, correcting, training. Yan ang ginagawa ng... Ngayon tayo, nagbabasa tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Meron ditong teaching, rebuking, correcting, and training. So, Doctrine. pagdating sa teaching, it shows us what is, ano sa tingin niyo sagot? Life. Life? Ano pa? It shows us what is Love. love. Teaching. What is right? Right? Pagka ang teaching ng Word of God is always to show us what is right. How about rebuking? It shows us what is Error. what is wrong. Tama That's kayo. wrong. Rebuking. Correcting, it shows us how to Do make it right.
And training, it shows us how to Do. base dyan. Andyan lahat ang sagot eh. Teaching shows us what is right. Rebuking shows us what is wrong. Kaya pag nire-rebuke tayo, pinapakita sa atin saan ba tayo nagkamali. Pag kinokorek tayo, paano natin itatama? Pero pagka tinetrain tayo, ano ang training? It Right. shows us how to stay right. Napakadali. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, yan lagi ang ginagawa sa atin. Tinuturo sa atin kung anong tama, pinapakita sa atin kung saan tayo nagkamali, tinutuwid tayo, paano natin ito itama, and then, paano tayo manatili sa pagiging tama. Every time nagbasa ka, uy, na ano ka dito, kaya sabi mo, uy, tinamaan ako dun ah. Bakit ka tinamaan? Kasi nire-review ka ng Word of God. Pinapakita sa'yo yung ginagawa mo, oh, hindi tama yan ah. Oh. Pero hindi lang sinasabi ng Biblia na, oh, hindi tama yan ah. Tuturuan ka rin niya, paano mo itama? At paano ka mananatili sa buhay na tama? Maganda, di ba? So, ito ang salita ng Diyos sa atin. Na kung didibdibin natin, makikita, di ba sabi kanina, the Bible shows us how to be wise, to be healthy, to be happy, to be successful, to be prosperous. Prosperous kasi it encompasses every area of life, no? So kung ito 'yon, di ba dapat ano natin 'to? Dapat talagang wag nating isang tabi, wag nating pabayaan, wag nating i-take for granted ang salita ng Diyos. Kasi truthfully, sino ba talaga sa atin yung nagbibigay ng oras para magbasa ng Biblia? Ginagawa ba natin yon? Dapat either gawin mo yan sa gabi, lalo na yung mga late matulog. Pag late ka matulog, siyempre bago ka matulog, magbasa ka ng Biblia, pagising mo sa umaga, magpasalamat sa Panginoon. Kung may time ka, magbasa ka. Wala kang time, at least bago ka natulog, nagbasa ka. Di ba? Kasi dyan mo lang malalaman eh. Minsan tayo, nabubuhay tayo sa pagkakamali. Kasi bakit? Hindi natin alam paano tayo tuturuan ng Panginoon na i-correct yung mga mali sa atin eh. Akala natin lahat ng ginagawa natin tama until the Word of God tells us differently. Di ba? So, okay, another fill in the blanks. Scripture isn't just to be learned, it is to be Live. tama, live. Ang salita ng Diyos, hindi lang yan para matuto tayo, malaman natin, mapuno tayo ng mga bagay na hindi natin alam, no? Kailangan, knowledge lang tayo, hindi tayo para dun lang. Ang salita ng Diyos ay dapat nating ipinapamuhay. Pinapamuhay. Kasi kung hindi rin natin ipapamuhay ang salita ng Diyos, anong pinagkaiba natin dun sa mga basa lang ng basa? Pero hindi naman Sinasabuhay. hindi naman sinasabuhay. Sayang naman yun. Binabasa natin, hindi natin pinapamuhay. No? The Word, God's Word equips us. Not partially, but Holy. fully or thoroughly. Thoroughly. Pag sinabi nating thoroughly, All of it. spirit, soul, and body yan. No? Kaya nga dapat ang mga Kristiyano ganito, dapat yun ang ideal. Pero nakikita natin, hindi naman yun ang nangyayari sa totoo. Kasi nga, kulang tayo doon sa umpisa. Hindi natin na ipapamuhay. So, kung hindi mo na ipapamuhay yan, paano maapektuhan yung ating spirit, soul, and body? Di ba? Kailangan maipamuhay natin yan. Every good work God calls us to do can only be blank by the truth of God's Word. Can only be blank. Ano yun? Fulfilled. Ha? Fulfilled. Fulfilled? Yes, that's a good word. Or, yung pagpapatuloy. Hindi tayo ningas kugod. Umpisa lang. Sustained. Kahit na anong bagay na mabuting ginagawa natin, sa atin, at tingin natin, ginagawa ko itong mabuti kasi magaling ako, malakas ako. Hindi.
dahil lamang sa salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Bakit yung mga misyonaryo nandun sa, lalo na dun, hindi pa natin talaga naunawaan kasi hindi naman natin nararanasan, pero maraming testimony na napakinggan tayo dahil nakapunta tayo sa mga restricted ang Bible, no? Bakit sila nakakatagal? Bakit kaya nilang harapin yung mga banta sa buhay nila? Endurance. Dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos. Bakit nagpapatuloy sila? Bakit yung mga pinadala sa ganitong lugar? Sabi ko nga, yung isang kakilala naming misyonaryo sa Thailand, ang tagal na niya nagbi-minister doon, pero mabibilang mo pa lang sa daliri niya yung mga taon talagang na-convert. Pero bakit siya nagpapatuloy? Unang-una, sinunod niya salita ng Diyos, pumunta ka sa Thailand, dito ka Tapos nung kausap namin siya, parang kuminsan na di ba? Parang kumbaga, may inip ka na eh. Parang, uwi ka na lang, baka sa iba ka na lang. Paminsan, pumapasok din yan sa isip ng mga pastor eh. Parang, yatang nangyayari sa ginagawa mo eh. Baka umuwi ka na sa Pilipinas. Dahil doon maraming naghihintay sa'yo na gawain. Healing. Pero, kailangan, what will sustain you? Yung mga ibang tao nga, hindi na nakasustain doon sa mga ibang pinagagawa sa kanila ng Panginoon eh. Yun na po na. Yung mga tao na masigasig nung una, ngayon wala na. Give up na. Bakit? Kasi di ba napag-aralan natin yung good work? Good work is the only work acceptable in the eyes of God. Merong wicked work, merong dead work, at merong good work. Kasi yung good work, ang pundasyon niyan, ang Panginoon mismo. So ngayon, paano mo yan masusustain? He who began a good work in you. May inumpisa ng Diyos sa iyo. Paano mo yan masusustain? Di kailangan lagi kang puno ng salita ng Diyos. And then, God's word is not given to inform the mind, but to, alam natin ang sagot dito. Transform. The Bible is never about information. It is about transformation. Kaya, maraming tao, marami naman relihiyon, nagbabasa ng Biblia eh. Pero bakit wala yung transformation of the heart? Heart of stone. Kasi ang Holy Spirit yun ang nagbabago ng puso natin. Kaya makikita mo na ang salita ng Diyos ay minsan nasanay kasi tayo and nadadala natin yung religious spirit natin. Dito ngayon na nandito na tayo, kaya nga sabi ko, pagka ang pundasyon natin, yung religious spirit, saan napupunta yung gawa natin? Good work pa ba yun o ano? Dead work. Dead works, di ba? So, kasi nasanay tayo noon, nung nandun pa tayo sa traditional religion natin, parang sini nga tayo noong araw eh. Pag dumating ako sa misa ng, let's say, komunyon, mag-stay ako sa susunod na misa hanggang komunyon, tas aalis na ako pagkatapos noon. Di ba? Nakagawian natin yun eh. Nakagawian natin yun. Okay lang ako dumating ng late sa misa, kasi yung misa kasi noon, ewan ko noon, panahon namin, yung misa sunod-sunod eh. No? Sunod-sunod, tas may pahinga lang ng pagdating ng mga alauna o ano, tas pagdating uli ng alas 3, meron na namang uling misa. So parang nakasanayan natin na okay lang akong dumating ng late sa misa kasi pwede naman ako maghabol sa susunod. So tayo naman ngayon, nadala na rin natin sa service. Okay lang naman akong dumating ng ganito. O kaya, hindi man tayo talaga nakikinig eh. Lahat ng mga may nagsasalita, hindi man tayo nakikinig eh. So, nadadala pa rin natin yun. Kasi bakit? Ano tayo eh, yung hindi pa tayo natatransform sa puso natin. Kaya yung mga ginagawa natin, base lang doon sa kung ano yung nagawa natin before. Ito naman yung ginagawa ko noon eh.
parang pinagpapatuloy lang natin. Hindi. Ang kailangan ano daw? Transformation. Be transformed by the renewing of the mind. So, importante po yan. So far, marami tayong naintindihan tungkol sa salita ng Diyos. And it's very basic kasi it is so basic that we are taking everything for granted pagdating sa Word of God. Parang, pakinggan ko na yan. Alam ko na yan. Minsan nga, nagsishare ako. Imagine niyo nag-pastor ako 1988. So, 1988 hanggang 2025, ilang taon ho? Mga mabibili sa 37. 37 years. 37 years I've been preaching the Word of God, teaching the Word of God, and mind you, nobody can exhaust the wisdom of the Word of God. Minsan pag nagdadasal ako, Lord, ano po ba ang gusto niyo ituro sa mga tao? Sa mga makikinig? Parang isipin mo, meron pa ba akong hindi na ituro? Parang lahat na ituro ko na eh. And yet, when you go before the Lord, at nag-aano ka, biglang may ibibigay sa iyo ang Panginoon that somehow, pati ikaw nagulat ka, ngayon ko lang ito na-realize, Lord. Ngayon ko lang ito na-realize. Why? Because nobody can exhaust the wealth of the wisdom of the Word of God. Yun lang yung sinasabi ni Pastor last Sunday. If we can write everything about that Jesus did, even the whole world cannot contain it. Hindi mapupuno. Hindi makokontain. Hindi makokontain. Hindi tayo, makokontain ba natin yun? We talked about the galaxies. We talked about the trillions of galaxies actually that make part of the whole universe. So, ganun ang salita ng Diyos. If we can, kumbaga, understand everything that the Word of God has to offer, hindi na tayo tao. Diba? So, importante po to, the Word of God, we have to live it. The Word of God is equipping us thoroughly, spirit, soul, and body. Whatever it is that God has called us to do, it can only be sustained as we feed ourselves on the Word of God. And then the Word is here not to inform our mind, but to transform our heart. Kaya, nakikita mo yung sa pagbabasa mo ng Biblia, natatransform ka. Yung nangyari ko sa isang, matagal na itong testimony, pero isang babae na hindi siya nakapag-aral. Meron lang siyang, may nagbigay lang sa kanya isang Bible, yung King James Version pa. Puro thou, thee, gano'n. Pero biruin nyo, sa kababasa, pag nagpipreach talaga, fluent in English. Hindi naman ito nakapag-aral. Pero dahil yung kababasa ng Biblia, she was preaching fluently. Parang sabi mo, that is supernatural, of course. Kasi tinransform ng Panginoon, pati yung utak niya, tinransform ng Panginoon. Wow! So that's what, and that's how the Word of God ministers to us. Ngayon, sabi ko nga, God's Word, because of 2 Timothy chapter 3:16. Actually, ang title nitong message ito is The 3 Eyes of God's Word. Yung tatlong eye. Inspired, instructive, and indispensable. Ito ang salita ng Diyos sa atin. Importante maintindihan mo yan na number one, what do we mean when we say God's Word is inspired? Katulad nung it's God-breathed, no? Napatunayan natin yan. Sinasummarize lang natin to. And then if you have questions, you ask. Coming directly from the breath of God. Hindi yan galing sa tao. Galing yan sa Panginoon. Kaya sabi ng iba, ba't tayo maniniwala sa sa salita ng Diyos? Ba't tayo maniniwala sa Biblia? Tao lang ang sumulat niyan. Ang lagi ko sagot ganito, kaya sinulat yan ng tao, kasi tao babasa. Ngayon kung manok ang sumulat niyan, manok ang babasa. No? Kaya sino susulat? Kung yung tao nga, ay mong paniwala, sabi mo, sinulat ng anghel yan. Di lalong hindi mo binasa yan. Sabi mo, kababalaghan lang yan.
Pero yan, sinulat ng tao para mabasa ng tao. Pero yan ay inspired by the Word of God. Nakita mo yung flow and continuity of the Word of God. Himala yun. Ng mga tao hindi magkakakilala, tapos yung kwento nila parang nag-usap-usap sila, Dikit-dikit. na walang contradiction sa mga sinasabi nila. Yun nga lang, gumawa kami sa sociology class namin, meron kaming ginawang eksperimento. Alam mo kung ginawa nyo na rin to? Yung mula sa dulo, di ba? Kunyari, ang sinabi mo, sabihin mo doon sa nasa unahan mo, pumitas siya ng bunga ng mangga Iba. at iluto niya, Iba. gawin niyang matamis. Iba na. Dito, sasabihin naman ng isa doon sa kabila. Iba na. Medyo may nabawasan na. Iba na. Pagdating doon sa dulo-dulo, hindi na pumitas ka ng mangga eh. Ang layo na. Pumitas ka na ng kamyas, pumitas ka na, iba na, nagkaiba-iba na. Dahil, biro mo ilang tao lang yung nagpasalin-salin, kaya nga yung mga chismis na bago-bago na eh. Chismis ganito, nakita lang magkasama yung dalawang tao, pagdating Iba sa na. dulo, may anak na. Diba? Kasi, Perverted. pero yung salita ng Diyos, biro mo, spanning thousands of years, involving so many people, and yet, parang nagkwentuhan sila sa isa't isa. Merong continuity, merong saysay, yung mga sinasabi nila na nagkakatotoo. Kasi nga, it's coming directly from the word, from the breath of God. Pag sinabi natin instructive, ang salita ng Diyos ay instructive. Ano yung sabihin ng instruct? Turo. Turo. Teaching us what is true and how to live. If you want to know the truth, don't resort to radio, don't resort to YouTube, don't resort to... Come to the Word of God because as we have already established, the Word is truth. Sanctify them by your truth. Instructor. So, teaching us what is true and how to live it. Kung gusto talaga nating matutunan kung paano mabuhay ng matuwid, saan ka pupunta? Salita ng Diyos. Because Instructor. God's Word is instructive. Ano ibig sabihin ng indispensable? Hindi pwede mawala. Hindi pwedeng mawala. No? Sabi nga ganyan man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So, pag sinabi mong indispensable, without it, we are unequipped for every good work God calls us to do. Indispensable ang salita ng Diyos para maipamuhay natin yung buhay natin na matuwid. Indispensable ang salita ng Diyos para magawa natin ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Indispensable ang salita ng Diyos para mabuhay tayo ayon sa buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. So pag tinanggal mo ang salita ng Diyos, parang tinanggal mo yung isda mula sa tubig, di ba? At nilagay mo dyan sa lapag, mamamatay yun. Tayo din, ganun. No? Manghihina tayo, kaya maraming tao, maraming mga Kristiyan nanghihina. Kasi nga, hindi nila nakikita yung sustenance, yung Word of God na siyang magbibigay buhay sa atin. Kaya, napaka-importante po ng salita ng Diyos at tulad nga ng sinasabi ko, ngayong araw na to, maraming mga Jewish churches, mga synagogues, nagsiselebrate sila ngayon ng Simchat Torah nila. Yung joy of the Word. Nakakatuwa, di ba? Joy of the Word. No? Pero not knowing that they are missing out on the true Word, the true living Word, who is Jesus Christ, the Messiah. Pero tayo, kilala natin si Jesus as the Messiah, so all the more na meron tayong dahilan para mag-celebrate ng Simchat Torah. Magkaroon tayo ng celebration of the Word of God being given to us. Kung makikita lang natin yung mga Chinese believers na bawal sa kanila ang Bible, no? Yung isang Bible, 66 books, 66 katao maghahati-hati dyan.
tatanggalin nila yan, i-ano nila, ano ba tawag Distribute. doon? I-ano nila, tatanggalin nila sa pagkaka-bound ng libro. So malungkot yung nakatanggap ng Book of Jude kasi one page lang. Ano? Yung Book of Jude, Ah, one Jude. page lang yun eh. Yung mga 3 dyan, third epistle of dyan. Isang page lang yun eh. Gusto nila yung mahaba. Pero nag-iiyakan sila pag nakatanggap ng salita ng Diyos at inaakap nila ang Biblia. Pero sa atin, nandyan lang sa isang tabi. Ang dami kasi natin yan eh. Ang dami nating Translation. Bible, ang dami nating Translation. translations eh. Pero, sabi ko nga, yung hipag ko eh, binigyan ako ng ng Bible. 26 translations of the Bible. 26 translations. Kaya naman, pag binasa mo yun, maintindihan mo na talaga ang kahulugan. 26 translations ba naman eh. Di ba? O, isa-isahin mo yun, no? Tingnan mo lang yung basahin mo lang. Pero, ibig sabihin, we are here to really celebrate Christ. To celebrate Him and His Word. Every day is Simcha Torah sa atin. Every day. Because, sabi ko nga, no, you hold your Bible and say, Lord, from now on, this will be my primary source of guidance and nourishment. Kailangan mag-decide ka nun eh. Kailangan sabi mo, Lord, ito talaga, dito ako magiging maligaya na magbasa na inyong salita. Amen? So, Amen. praise God. Meron mo ba kayong tanong Yeah. sa doctrine? Pero may question ako. Yeah. Sige, ikaw Yung muna. sinasabi mo kanina na 99% of the Jews People. doesn't believe, o people, hindi naniniwala kay Jesus. So, As dun the Messiah. As the Messiah. Pero doon sa Book of Isaiah, doon sa 53, Yeah. di ba clearly na talagang ibinigay ni Jesus yung buhay niya? Oo. So, bakit doon pa lang, this is Old Testament? Oh, iniiwasan niya nila yun eh. Iniwasan nila yung Isaiah 53. Malaktaw sila doon. Nilalaktawan nila yun. Talaga? Nilalaktawan nila yun. Kasi very clear eh. Oo. Mm. Kasi ayaw nilang isipin na ang Messiah nila is suffering. The suffering Messiah yan eh. Pagka binasa mo Isaiah 53 ang description yan. So para sa kanila, Messiah nila is victorious. Yun ang inaantay nila eh. Bakit? Tapos, ano pa, pinako pa sa krus. Eh sa kanila, yun ang pinakamalaking iskandalo. Yung ipako ka sa krus. No, kaya, hindi nila matanggap yun. It's a curse. No, it's a curse. So, curse is anyone that hangs on a tree. Kaya, iniiwasan nila yan. Iniiwasan nila yung Isaiah 53. I mean, pero hindi nila pwedeng maipagkakaila yan. Kasi, nasa Bible. Kasi Oo. kung naniniwala sila kay God, kay Father, that means, Yes. Ayun nga eh. Pagka talaga kasi naging selective sila doon sa... Tsaka isa pa, no? Marami sa kanila naniniwala na ang mga Christians ang dahilan ng kanilang suffering. Gentiles. No, yung sa ano nila, kung bakit nagkaroon ng mga Holocaust dahil sa mga maraming ng mga sa kanila Christians, but you know, it's not really the Christians. Yeah. So anyway, yung maganda yung umpisahan mo about Simchat Torah, Simchat actually. Simchat Torah, yung joy of the word. Kasi, naalala niyo sa mga balita, magbasa niyo, makikita niyo naman, na nung inatake sila noong October 7, 2023, nagse-celebrate na sila Saturday morning, magdamag actually, they're celebrating nung inatake sila. October 7 yun, 2023. Yes. When the 20 living hostages were released, it was also the day of the Simchat Torah. Wow. The same. Nakalimutan ko nga yung ano nila, yung dineclare nila na prophecy about yung mga ano nila, yung mga nagsasuffer ng mga kababayan nila will be returned back to their land. Yun ang kinonfess nila kasi another fulfillment na naman Yeah, yun. makikita natin yung Another fulfillment na naman. faithfulness ng Diyos na hindi yung titingnan natin yung dapat October 7 din na hindi eh. Hindi, Ibang kalendaryo nila dahil nakabase sila sa lunar calendar. Yes, oo. So, the same celebration nung inatake sila ngayong Monday, October 13. 13,
the same celebration ng Simchat Torah Simchat Torah. noong nabalik sa kanila yung 20 living hostages. Amen. And then, ang maganda nito ay talagang pinapakita ng Diyos na hindi nakakalimutan ng Diyos yung kanyang mga Pangako. anak. Kahit Yes. ano pang suffering ang dinanas nila, ay nandoon ng Diyos na see to it na hindi mawawala yung selebrasyon ng Word of God sa kanila, Amen. Simchat Torah. Yes. At ang ginamit nila ay isang presidente na hindi naman Hudyo, pero parang Cyrus na ginamit ng Diyos nung araw pa na bumalik ang mga Hudyo sa kanilang lupa at itayo ulit yung temple. So ngayon, dito naman, dahil kay Trump, ay nabalik yung dahil sa pamumuno niya. Of course, kinuha niya yung mga kooperasyon ng mga Arabs and Muslim leaders para yung Hamas ay talagang tuluyan ng pakawalan yung hostages. So, kaya binigyan siya ng pagkataong magsalita sa Knesset. Parang Congress nila yon. And nag-celebrate talaga yung mga Hudyo at gano'n na lang pasasalamat nila sa Panginoon at kay Trump. No? So, ang makita natin dito ay talagang God's Word is really God breath. Yeah. Ibig sabihin, from the heavenly dimension, yung hindi Yes. galing sa earthly dimension lang, hindi lang sa tao. Kaya ang salita ng Diyos ay totoo at hindi maaaring mawala sa ating Yeah. Kaya nga buhay. pagka basta tayo on our own, mga personal reading natin, pwede natin isipin na at that precise moment, God is speaking to us, instructing us. Ibibigay na instruction ng ang Panginoon sa atin. So, meron pa kayong tanong? Or, So, napaka ganda ng salita ng Diyos sa atin. Amen. And parang, sabi nga, may minsan magtatanong, hindi ka pa ba nagsasawang magbasa ng Biblia? Yung siner mo pala na hindi nakapag-aral, Oo. masasabi ko sa inyo na pinsan ko mismo, mas matanda sa amin lahat. Oo. Sabi nila, mahina ang elementary pa lang, hindi makapasa-pasa. Tapos, pero in a way, nakapunta din sa Amerika dahil US Navy yung tatay niya, napunta sa Merchant Marine, US Merchant Marine, nakapagtrabaho siya doon. Nung nasa California, na born again. At yun nga, the same thing, binabasa niyang Bible, King James Version. Paano niya naintindihan yung napakaluma ng Bible Old na English. version, Old English, na hindi nga mahina yung utak nung elementary pa lang. Nahabi nga nila, paano ito pasok sa Merchant Marine. Tapos ngayon, nagbabasa ngayon ng King James Version. Pinsan ko ito. At nakapunta pa doon noong nagbakasyon sa Maynila, niregaluhan pa ako ng t-shirt noon, galing sa Amerika. So, totoo yun, yung na yun. And, Patotoo na yun. and also, maraming sabi, basa ng Biblia, masisira ulo mo dyan sa kababasa ng Biblia. No? Pero, kasi yung church namin sa Pilipinas dati, yung home church namin, meron kaming ministry sa mental hospital Madaming mga tao na may depression sa utak ang gumaling sa kakapakinig ng salita ng Diyos. Amen. So, talagang himala may dalang himala ang salita ng Diyos. Amen. Yes. Talagang ang dami nga nakikita natin na at kunyari na lang po yung isang kapatiran natin, Sister Nena, ang lakas-lakas. Walang ginawa kundi i-declare lang ang salita ng Diyos. Sabi ko nga, ang suggestion ko lagi sa inyo, tuwing umaga kasi ginagawa ko to, nire-recite ko every morning. Nire-recite ko Psalm 23,
Psalm 103, Psalm 91. Yes. Dire-recite yan. Tapos, nagre-recite din ako ng Psalm 127. Basta nire-recite ko yung mga word of God na yan every day. Walang ano yan. Basta, pagising ko sa umaga, magdi-declare na ako. Na kahit sabi niya, kahit nakahiga ka, mag-declare ka, nakaupo ka, nakatayo ka, naglalakad ka, i-declare mo yan. Ang makikita mo, yung katawan mo, lalakas kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Buhay. No? Kahit na ano sumasakit sa'yo, lay hands mo yung kamay mo doon at i-declare mo, by the stripes of Jesus, you are healed. You know, kung ano man ang wala ang kulang sa'yo. Kung nagkukulang tayo sa pera, sa mga pagbabayad natin sa bills, you know, ilay hands mo yung bank account mo, checkbook mo, ilay hands mo, Lord, thank you that you supply all my needs according to your riches in Christ Jesus. Amen. I mean, the Word of God is alive and powerful. Yan ang buhay ang salita ng Diyos. Kaya, kahit na yung kinakain natin, sabi ko nga, huwag tayong kumain ng hindi tayo nagpapasalamat dahil pag pinagpasalamat mo yung pagkain na yan, lahat ng nutrisyon na dapat mong matanggap, mapupunta sa iyo. Pag nagpapasalamat ka sa kinakain mo, yung mga masasamang dapat i-epekto sa katawan mo. And one of the things I always declare, aside dun sa mga chapters na yun, lagi ko sinasabi sa Panginoon, ito yung the first thing na dinideclare ko sa umaga, pagising ko, Blessed are you, O Lord our God, O Lord my God. Kahit my God, personal, Blessed are you, O Lord my God, King of the universe, my Father, El Shaddai, the God who is more than enough, the Almighty God, my supernatural provider. You have blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Number 1. Number 2, you have created everything for my enjoyment. Ay sinasabi na doon, hindi mo pwede kayo na, you have created. Hindi ako kumakain ng karne, hindi dahil bawal sa akin, dahil hindi ko na kinain. Nag-decide akong wag nang kumain. Bas hindi dahil bawal sa akin. Wala nagbabawal. Sinabi ko lang, hindi na ako kakain ng karne. But everything God created is for our enjoyment. So, prutas yan, pagkain yan. Kaya pag dinideclare ko yan, I'm enjoying this food. God created this for my enjoyment. Yes. Tapos, naglalakad ka, nag-walk in the park ka, declare me, Lord, thank you for creating this beautiful creation for my enjoyment. Masaya ka, nakita mo yun. So, ibig sabihin talagang there is power in the Word of God, but you have to declare it. You have to declare it. The Lord declared the Word. How much more us? Yes. So again, the 3 eyes of God's Word, it is inspired, it is instructive, it is indispensable. Pwede kang wag kumain ng kanin at ulam, pero hindi ka pwedeng hindi kumain ng salita ng Diyos. Pag kumain ka ng salita ng Diyos, lalakas ka. Yun ang lalakas ka. Amen? Amen. So, meron pa po bang tanong so far na ano natin? Sige po, let's pray. Aming Ama sa langit, O Diyos, maraming pong salamat at kami po'y nagagalak na ibinigay niyo sa amin ang inyong salita. Opo. We rejoice, O Lord God, that you have given us your word. Yes. And Jesus is our Lord and Savior. And we are indwelt by the Holy Spirit. Yes. Maraming Thank you, Lord. salamat po dahil ang inyong salita ay isinulat na ninyo sa aming mga puso. And Lord God, katulad ng inyong ipinapangaral sa amin na ipamuhay namin ang inyong mga salita. Salamat po na kayo rin po ang nagbibigay sa amin ng biyaya para maipamuhay namin ito. Lord, as we hear your word, faith rises up from within us. Salamat po sa pananampalataya na lumalago sa aming mga puso habang kami ay nakakapakinig ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat nakinig dito sa Bible study na to at maging doon sa mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, Lord. Thank you that you are not limited by space, time, or distance. And right now, we declare healing for all those who are sick. Amen. Salamat Yes, po, thank you, Panginoon. Lord. By the stripes of Jesus, we are healed. Kaya anuman ang nararamdaman namin sa katawan, we rebuke all this pain, we rebuke all this sickness. In the mighty name of Jesus, we declare healing from the top of our head to the sole of our feet. Amen. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Lord, we trust
on you, O God. We trust in you, Jesus, as our Savior, O Lord God, to deliver us from all our bondages. Ano man po ang mga bagay na humahadlang sa amin para makasunod kami sa inyo, we rebuke them in the name of Jesus. We Yes. apply the blood of Jesus upon our very situation. Purihin po kayo, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Thank you, Lord. Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Jesus. Salamat Thank na you. Kain na kayo. Amen. Na-bless ka ba? Amen. 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 Sige, kain mo Kain na ka muna kayo at lalamig yung pizza. Pizza, yung pansit.